Inaasahang mahihinto na ang kadalasang ginagawa ng ilang nagnanais tumakbo sa eleksyon. Ito ay ang maagang pangangampanya sa pamamagitan ng pag-eksena sa telebisyon o pag-endorso ng mga produkto na ipinagbabawal sa election law. Alamin natin ito mula kay Aljo Bendijo. Bilang na ang mga araw na mga halal na opisyales ng pamalaan o di kaya'y mga individual na nais tumakbo sa darating na eleksyon na mahilig i-display o di kaya'y i-promote ang kanilang mga sarili tulad na lamang sa paglalagay ng kanilang mga mukha sa mga posters at tarpaulin o di kaya'y nangongontrata para umeksena sa telebisyon bilang mga product endorsers kung tuluyan nang may sa batas ang panukalang anti-EPAL bill ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa panukalang batas na ito, kailangang mag-file muna ng Certificate of Intent to Run for Public Office o CIRPO ang isang kandidato sa COMELEC 6 na buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Magsisilbi din itong requirement bago pahihintulutang tumakbo ang isang kandidato sa eleksyon. Matapos makapag-file ng CIRPO, hindi na maaring lumabas sa mga telebisyon bilang mga product endorsers o bilang mga media talents, writers at iba pang mga paraan na kinukonsidera ng COMELEC bilang premature campaign. Tatakpan ng bill na ito kapag naisa batas ang butas na inilikha ng Supreme Court decision sa Peñera versus COMELEC case noong 2009 na binubura ang konseptong premature campaigning bilang election offense. Hindi lang magkakaroon ng tulong sa Commission on Elections, it would also equalize the playing fields. Pabor din sa mga kandidato yan, lalo yung mga kulang ng machinery. So, talagang malaki ang may tutulong na tunay sa COMELEC. Samantala, taliwas sa mga lumalabas na report, pinasinungalingan naman ni Commissioner Velasco ang no election scenario ngayong 2013 elections. May sapat naman ng budget ang COMELEC upang ituloy ang eleksyon. Dinepensa rin ni Velasco ang 3.5 billion pesos na pondong kinalap ng COMELEC para sa kanilang 2011 to 2016 strategic plan o COMSTRAT plan. May fiscal autonomy raw kasi ang COMELEC bilang independent constitutional body, kaya't di ito paglabag sa saligang batas, taliwas sa paniniwala ni Senador Franklin Drilon. Kasi kung titignan natin, ang COMELEC ay almost mag-70 years na. Hanggang ngayon, nagre-rent pa tayo. We always rent. Kung nakikita rin namin, kung ipunin natin ng rent, baka nakagawa na kami ng isang napakagandang building. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo.